Itago niyo na lamang ako sa pangalang Marian. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa isang probinsya sa Visayas. Bilang respeto sa mga naninirahan doon, hindi ko na lamang papangalanan ng baryo at lugar kung saan ito naganap. Napadpad ako sa lugar na iyon dahil ang asawa ng kapatid ko ay taga roon mismo sa probinsyang iyon. Itatago ko ang tunay na pangalan ng aking kapatid sa kwentong ito bilang si Lina. Malapit talaga kaming magkapatid. Pero simula nang umalis siya, may ilap na kaming magkamustahan. Halos 2 taon na mula nung huli kaming nagkita ng personal. Sa cellphone lang kami palaging nag-uusap. At doon niya unti-unting naikwento ang buhay niya mula nang lumipat siya sa probinsya. Ayon sa kanya, mas gusto niyang manirahan sa lugar na iyon kaysa sa kinalakihan namin. Dahil tahimik daw ang buhay at mabagal ang oras. Doon niya rin gustong bumuo ng sariling pamilya kasama ang kanyang asawa. Noong araw na malapit na silang ikasal, inimbitahan ako ng kapatid ko na bisitahin siya doon. Hindi naman ako nagdalawang isip at agad akong lumuwas nun. 1 linggo bago ang kanilang kasal. Noong pagdating ko sa terminal, sinundo ako ng kapatid ko. Habang nasa biyahe kami noon papunta sa bahay nila, napansin kong magkakalayo ang mga bahay sa lugar na iyon. Ibig kong sabihin, imposibleng makakita ka ng magkakadikit na bahay doon. Pero na lamang siguro kung magkakamag-anak kayo. Halos wala ring sasakyang napapadaan sa lugar at kahit maaga pa, tahimik na ang paligid. Bigla, napasabi ang kapatid ko habang nasa biyahe kami noon. Kahit daw kukunti lang ang mga nakatirang tao sa kanila, marami pa rin siyang hindi kilala. At simula doon nung tumira siya doon, hindi pa rin niya nalibot ang buong lugar. Kaya ang payo niya sa akin ay wag daw akong lalayo sa lugar nila at wag akong makikipag-usap kahit kanino. Nagtaka naman ako bigla sa sinabi niya. Tinanong ko siya noon kung bakit. Marami bang mamamatay tao sa kanila kung ganun? Pinutol naman ng kapatid ko ang usapan at mamaya daw namin ipagpapatuloy ang usapan. Kapag nakarating na kami sa bahay, medyo magtatakip silim na kasi ng mga oras na yon. Pagdating namin sa kanilang bahay, sinalubong kami ng asawa niyang si Mar. Kaalong ang kanilang 1 taong gulang na anak na si Natoy. Iyon ang unang beses na nakita ko ang pamangkin ko at masayang-masaya akong nahawakan ko siya. Sinabi rin sa akin ni Lina na sa binyag daw ni Natoy, 1 linggo matapos ang kanilang kasal, kukunin daw niya akong ninang, na ikinatuwa ko naman. Pagsapit ng gabi, hinatid naman ako ni Lina sa magiging kwarto ko kung saan ako mananatili sa loob ng maraming araw. 2 lang ang kwarto sa bahay nila noon at habang hinahanda niya ang aking higaan, doon siya nagsimulang magkwento. Hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi niya noong gabing iyon tungkol sa lugar nila. Ang sabi niya, marami raw manloloko sa lugar. Kamakailan lamang daw ay may namatay sa baryo nila, si Mang Tupe. Pinaril umano ito habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay dahil pinaghihinalaan umano itong aswang. Halos namutla ako sa mga narinig ko noon. Napasabi na lang ako na bakit naman nila nagawa yon. Ganoon na lamang ba sila kabilis pumatay ng tao dito? Pero napangiti na lamang si Lina. Ang sabi niya, ganoon daw talaga sa lugar nila. Marami umanong pinaghihinalaang aswang sa baryo nila na gumagambala daw sa kanila tuwing gabi. Doon sinimulang ikwento ni Lina sa akin ng kanyang sariling karanasan. Noong 1 taon pa lamang daw siyang nakatira doon.
nang unang beses siyang magkaroon ng karanasan sa mga aswang. Isang gabi daw noon habang kumukuha siya ng mga sinampay na damit sa labas, bigla umano siyang inatake ng isang itim na aso noong magtatakip silim na. Buntis daw siya noon kay Natoy. Noong mga oras daw na iyon ay wala siyang kasama sa bahay dahil si Maray nasa bahay daw ng kanyang mga magulang. Tinanong ko naman siya kung ano ang ginawa niya noong inatake siya. Pumasok daw siya noon sa loob ng bahay at isinara ang mga pinto at bintana. Pagkatapos ay naglagay siya ng walis tingting sa gilid ng pinto. Nagbudbud umano din siya ng asin sa mga bintana at kung saan pwedeng makapasok ang aswang. Napatanong muli ako sa kapatid ko kung saan niya natutunan ng mga ganong bagay. Medyo nagtataka kasi ako sa kapatid ko noon dahil sa tinitirhan namin dati, wala kaming karanasan sa mga ganong bagay. Tinuruan daw kasi siya noon ng ina ni Maris ang araw sa mga pangontra sa aswang dahil nga buntis daw siya noon. Noong una ay tinatawanan pa nga lang daw ito ng aking kapatid. Akala daw niya kasi ay sabi-sabi lamang ang mga aswang. Pero naranasan din pala niya mismo. Idinagdag pa niya na gabi-gabi daw noon ay nakakarinig daw siya ng ungol ng baboy sa labas ng bahay nila. Hanggang sa huminto na lamang ito nang maipanganak niya si Natoy. Pinayuhan naman ako ni Lina na huwag akong matakot. Tila hinahawakan niya ang aking kamay noon. Ang sabi niya hindi daw ako mapapahamak kung hindi ko pakikialaman ng mga aswang. At kung hindi daw ako lalayo sa bahay. At kung hindi rin daw ako makikipag-usap kahit kanino. Iyon ang unang beses na narinig kong seryoso ang kapatid ko sa akin. Dati, sa mga palabas at pelikula ko lang naririnig ang mga aswang. Pero dahil sa karanasan mismo ng aking kapatid, napilitan akong maniwala. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ko ang aking kapatid sa pamamalengke ng mga sangkap para sa kanilang handaan sa kasal. Isinama rin niya ako sa mga bahay ng mga iimbitahan nilang ninong at ninang sa kasal. At doon ko nakilala ang ilang mga kapitbahay nila. Napansin ko na kahit tahimik ang lugar, mababait naman ang mga karamihan sa mga tao roon. Kaya nauunawaan ko na kung bakit gustong-gusto ng aking kapatid na manirahan dito. Pagsapit ng araw ng kasal ni Lina at ni Mar, naging maayos naman ang lahat. Kumuha lang sila noon ng pare at doon mismo sa kanilang bahay ginanap ang kasal. Hindi nakadalo ang aming mga magulang noon dahil sa nalayuan sila sa probinsya. Pero naunawaan naman namin ito at masaya pa rin naming ipagdiwang ang kanilang kasal. Noong ikalawang araw pagkatapos ng kasal, habang naglalakad ako pa uwi noon mula sa tindahan, napadaan ako sa isang lugar na maraming puno ng buko. Doon ako nakakita ng isang batang lalaki na nakasandal sa isang malaking bato. Parang wala itong malay. At may hawak-hawak ito noon na isang lata. Nagulat ako at agad kong nilapitan ng bata noon. Ginising ko ito habang sumisigaw ako ng tulong. Unti-unti ay idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Tinanong ko agad kung saan siya nakatira dahil natatakot ako na baka may masamang mangyari sa kanya. Sumagot naman ito sa mahinang boses na malapit lang daw sa mismong kinaroroonan namin. Sinabi niyang kargahin ko na lamang siya at ituturo niya daw ang daan pa uwi. Kinarga ko nga ang bata noon at itinuro niya ang landas. Nakapunta kami sa isang liblib na lugar kung saan may isang bahay doon na nag-iisa sa gitna ng medyo magubat na lugar. Doon napaisip ako kung bakit may nakatira sa ganoong lugar na walang mga kapitbahay. Pinaupo ko naman ang bata sa isang upuan noon sa labas at kumatok ako sa pintuan noon. Pagkatapos lumabas ang isang ginang at dali-dali nitong nilapitan ng kanyang anak.
Umiyak ito habang binubuhat ang bata noon at dinala agad ito papasok sa loob ng bahay. Sandali lang ay lumabas muli ang ginang at nagpakilala itong si Aling Marta. Tinanong niya agad ako kung saan ko nakita ang kanyang anak at sinabi ko naman ang buong pangyayari. May sakit kasi sa hika ang anak ko. Baka inatake na naman siya habang naglalaro sa labas. Sagot naman ni Aling Marta. Nagpasalamat siya ng husto sa akin noon. Kasunod noon ay nagpaalam na ako na uuwi na dahil baka hinahanap na ako ng kapatid ko at baguhan lamang ako sa lugar. Pero pinigilan niya ako noon at pinapasok sa bahay dahil nagluluto raw siya ng biko ng mga oras na yon at gusto niyang tikman ko ito bilang pasasalamat. Tumanggi naman ako noon. Sinabi kong busog pa ako. Pero mahigpit na hinawakan ni Aling Marta ang braso ko. Sige na iha, hindi naman kami masasamang tao. Sabi niya habang nangungusap pa ang mga mata nun. Sa kabila ng kaba pumayag ako at pinaupo niya ako sa kanilang sala. Doon ko napansin ang isang kakaibang amoy na biglang umalingasaw sa loob ng bahay nila. Isang amoy iyon ng malansang isda na halos katulad ng mga naaamoy ko sa palengke. Tinanong ko si Aling Marta kung saan nanggagaling ang malansang amoy na iyon. At sinabi niyang nagkaliskis daw umano siya ng mga isda kanina bago kami dumating. Sandali pa, dinala niya sa akin ng isang platong biko at isang basong tubig. Inilapag niya ito sa mesa na nasa harap ko at bumalik agad siya sa kusina. Pero bago ko pa masubukan tikman ng biko, bigla akong narinig ang boses ng kapatid ko mula sa labas. Tinatawag niya ang aking pangalan. Sumilip naman ako sa bintana noon at doon ko nakita si Lina kasama si Mar at ang ilang mga kamag-anak nila. Habang nakasilip ako, biglang lumabas noon si Aling Marta mula sa kusina. Sinabihan niya akong puntahan ko na ang mga taong naghihintay sa labas. Paglabas ko, hindi ko lubos maipinta ang mukha ng kapatid ko. Medyo may inis sa boses niya noon nang sabihin niyang kanina pa daw nila ako hinahanap. Ang sabi niya umalis na daw kami sa lalong madaling panahon nun. Pero napasabi ako na magpapaalam muna ako kay Aling Marta at nakakahiya naman kung aalis na lang ako ng basta-basta. Pero hindi ako pinayagan ni Lina. Nagmadali kaming umalis. Pagdating namin sa bahay, sinabihan ako ni Lina na medyo galit sa akin ng mga oras na yon. Pinaalalahanan niya ako tungkol sa mga payo niya na huwag makikipag-usap kahit kanino. Ipaniliwanag ko naman na tinulungan ko lang ang isang bata na nawalan ng malay sa kalsada, kaya ako napadpad sa lugar na iyon. Sinabihan naman niya akong huwag ko na daw itong uulitin. Akala ko iyon na ang huling beses na makikipag-usap ako kahit kanino sa lugar na iyon. Medyo natakot kasi ako sa mga paalala ng kapatid ko at sinunod ko ito ng mahigpit sa mga sumunod na araw. Pero ilang araw ang lumipas. Habang naglalaba kami noon sa ilog, iniwan ako ng kapatid ko dahil kailangan niyang umuwi para maghanda ng pagkain ni Mar. Uuwi na kasi si Mar galing bukid. Bago siya umalis noon, binilinan ako ng kapatid ko na umuwi daw ako agad pagkatapos kong maglaba. Ilang sandali pagkaalis ni Lina, biglang may lumapit sa akin na isang ginang at isang bata habang naglalaba ako. Nakilala ko agad ang mga ito. Sa Aling Marta iyon, kasama ang kanyang anak. Pauwi na raw sila nang makita nila ako naglalaba sa ilog, kaya nilapitan nila ako. Sinabi ni Aling Marta na may gaganapin daw handa sa kanila kinabukasan at kung gusto ko raw pumunta na lamang daw ako sa kanilang bahay. Natawa naman ako, pero naaalala ko rin ang bilin ng aking kapatid. Gayunpaman, naisip kong wala namang masama kung pupunta ako doon
dahil mukhang mababait naman ang mag-ina. Kinabukasan, nagpaalam ako sa kapatid ko na may bibilhin lamang sa palengke. Hindi ako pinayagan ni Lina noon at ang sabi niya, siya na lamang umano ang gagawa noon. Dahil nga sa nangyari noong nawala ako. Pero nakiusap ako. Sinabi ko payagan niya na ako dahil 1 linggo na lang uuwi na ako. Kaya pinayagan na rin niya ako. Basta't umuwi daw ako agad. Pumunta ako noon sa bahay ni Aling Marta ng araw na iyon. Pagpasok ko sa kanilang bakuran, may nakita akong 2 lalaki sa labas, na isang matanda na naghihiwa ng mga karne noon at isang binata na nagluluto sa isang malaking kawali. Sandali pa, lumabas si Aling Marta. May dala siyang mga hiwang gulay noon at nang mapansin niya ako sa labas, tinawag niya ako agad. Nako, tamang-tama ang dating mo, iha. Maluluto na kasi ang pagkain, sabi niya, at pinapasok na ako sa loob at pinaupo sa pagkainan nila. Pag-upo ko ay lumapit noon sa akin ang batang lalaki na niligtas ko noon. Masayang-masaya pa ito at bigla akong niyakap. Pero pagharap niya sa akin, napansin kong may bahid siya ng dugo sa kanyang bibig na tila kumain ito ng hilaw na karne. Napagsawalang bahala ko ito nang biglang nagpasalamat ang bata sa akin at sinabi kong walang anuman. Ilang sandali lang ay dinalhan na rin ako ni Aling Marta ng isang basong tubig sa lamesa at nagsabi itong uminom muna ako sandali dahil ihahatid na niya ang pagkain ko. Sinabi ko naman sa kanyang uuwi na rin agad ako pagkatapos kumain nun. Ngumiti lamang ang matanda at nagsabing ayos lang daw kung matikman ko iyon. Sandali pa, pinasok na ng lalaki ang isang malaking kaldero ng ulam. Ngumiti pa ito noon sa akin bago bumalik sa labas. Nagsandok naman si Aling Marta sa kalderong iyon para sa akin. Pagkaabot niya nito sa akin ay isang nilaga iyon na nasa isang malaking mangkok. Ang sabi niya, baka umano ang karne nun. Napatingin naman ako sa mangkok na ulam noon. Medyo nagtaka lang ako nun kasi maitim kasi yung kulay ng karne. Marami rin ang mantika sa sabaw at umuusok-usok pa ito sa init. Sobrang dami naman po nito, hindi ko po siguro ito mauubos. Sabi ko nang mapansin kong 3 katao ang binigay na pagkain sa akin ni Aling Marta. Nagsabi naman ito na masama raw ang magtira ng pagkain. Medyo naging seryoso ang mukha niya nun. Umupo rin sa tabi ko ang bata noon habang naghahanda pa ang kanyang mga magulang sa kusina. Napansin ko na sarap naman ang bata sa kanyang kinakain. Kaya doon ako nahikayat na subukang higupin ng sabaw ng nilaga. Pagkahigop ko ng sabaw, sobrang pait nito. Maraming beses na ako nakakain ng nilaga at kakaiba ang lasa nito. Halos masuka ako noon kaya dali-dali akong lumabas ng bahay para iluwa ang mga nakain ko. Sinundan pa nga ako noon ni Aling Marta at tinanong kung ayos lang ako. Sinabi ko namang magpapahangin lamang ako sandali at papasok din ako agad. Bago ako pumasok sa bahay, nadaanan ko yung mesa kung saan naghihiwa sila ng karne kanina. Doon may nakita akong isang banyera na may isang braso ng tao. Halos mahimatay ako sa gulat nun, pero pinigilan ko ang aking sarili na huwag mataranta dahil baka mapansin ako ng mga taong nasa loob ng bahay. Dahan-dahan ako naglakad noon at pumunta sa gilid ng bahay nila. At nang malapit na ako sa bakuran, doon ay bigla na akong kumaripas ng takbo. Pero habang tumatakbo ako, napansin kong may humahabol sa akin. Hindi tao, kundi isang itim na aso. Napakalaking itim na aso. Umiilaw pa ang mga mata nito. Tumakbo ako ng mabilis.
hanggang sa nakarating ako sa isang maaraw na bahagi ng daan. Dahil napansin kong ayaw pumunta ng aso sa may sikat ng araw, doon ako dumaan. Doon ko naabutan ng isang mag-asawa na nagtatabas ng mga damo sa bukid. Sumigaw ako ng tulong at lumingon naman ang dalawa. Dali-dali nila ako nilapitan. Hingal na hingal ako ng mga oras na yon at sinabi kong hinahabol ako ng mga aswang. Tumingin naman sa paligid ang mag-asawa at biglang binato ng lalaki ang hawak niyang itak sa madamong bahagi ng daan. Doon ay may biglang humagulgol sa sakit na tila natamaan ito ng itak. Sumigaw ang lalaki. Alam namin ikaw yan, Aling Marta. Layuan mo ang inosenteng taong ito, kundi kami ang makakalaban mo. Pagkatapos ng sabihin iyon, biglang may lumipad na 3 itim na uwak mula sa madamong bahagi ng lugar, kung saan binato ng lalaki yung itak, palayo mula sa amin. Bigla, nagsabi ang mag-asawa na ligtas na daw ako. Hinatid pa nila ako noon pabalik sa bahay ng aking kapatid. Ikwento ko naman ang lahat kay Lina at sa sobrang takot, doon ko lubusang naunawaan kung bakit ganoon na lamang siya kahigpit sa akin tungkol sa mga babala niya noong una. Nangako akong hindi na ako muling makikipag-usap pa kahit kanino sa lugar na iyon at ilang araw pa akong nanatili roon bago tuluyang umuwi. Iyon ang naging aral ko sa buhay na kailangan nating pakinggan ng mga babala ng mga mahal natin sa buhay. Lalo na kapag galing ito sa sarili nilang karanasan.